Mga kaibigan, mga kapanalig, mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Napakabilis ng takbo ng ating panahon at nasa ika-11 araw na tayo sa buwan ng Oktubre. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at alam nyo, napakatindi ng init at ako mismo ay parang pinasok ng hindi magandang panghitain. No? Salamat sa Diyos at medyo hindi naman makapasok-pasok itong trangkasong ito sa akin. Bagaman patuloy lang tayong mag-ingat at uminom ng maraming tubig dahil sa matinding init. Alam nyo naman, minsan dito tayo sa opisina, maglakad, napakainit pagbalik, matutuyo yung pawis sa katawan. Pero ito lang ay nagpapakita na para sa akin hindi na talaga maganda ang ating panahon, ang ating klima. Posible ang may malaking epekto nito ay ang pag-aabuso natin sa ating kalikasan. No? Magtanim tayo ng kahoy, yan yung palaging paalala ko. Maglinis ng paligid, huwag masyadong magsunog, lalong-lalo na ng mga plastic. Maraming salamat sa inyo, sa inyong patuloy na pakikinig at pagsusubaybay sa pagninilay na ito. Ang aking dalangin na sa bawat pakikinig ninyo ay maging mabunga ang inyong mga pagninilay. Uulitin ko mga kapatid, mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Oktubre 11 na tayo, 2023. Maraming salamat din sa mga nagsishare ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kayo mismo ay naging instrumento at naging misyonaryo rin sa inyong kakayahan. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 4. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Dito napapansin natin na si Jesus sa likod ng marami niyang pinagkakaabalahan ay talagang naghahanap siya ng oras, lugar upang magkaroon ng mahigpit na ugnayan sa kanyang Ama sa pamamagitan ng panalangin. Alam nyo, sa atin ito yung minsan ang naging problema din ng nakakarami dahil sa maraming mga ginagawa, wala ng panahon upang umupo, magnilay at mag-alay ng panalangin. Ngunit si Jesus tuloy-tuloy siyang sa kanyang gawain, lalong-lalo na sa pagpapadama ng paghahari ng Ama sa nakakarami, sa pagpapagaling ng may sakit, sa pagbibigay ng pag-asa at inspirasyon, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Sa likod ng mga ito, nagkaroon siya ng panahon upang magdasal at magpasalamat sa mga kabutihan na ginawa ng Ama. At dito napansin din natin na ang disipulo ay lumapit sa kanya at nagtanong at nagsabi, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. At ang sinabi ni Jesus, kung manalangin kayo, ito yung sasabihin nyo, Ama namin, sumalangit ka, sambahin ang ngalan mo. No, itong Ama namin na ito ay napakagandang panalangin. Si Jesus mismo ang nagturo nito. At kung pakinggan natin ng mabuti yung laman, napakaganda. Ang sabi niya in English, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins. For we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test. Ito yung termino na ginamit ni San Lucas. At kung tutuusin natin dito mismo sa panalangin na Ama namin, tinuturuan tayo ni Jesus na tumawag sa Kanya na Ama, at tinuruan tayo ni Jesus na magtiwala sa Kanya at humingi ng mga biyaya sa Kanya at yung pagdaman ng Kanyang buhay na presensya sa pamamagitan ng patuloy natin na paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya sabi niya, patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Napakaganda. At dito mismo sa panalangin ito, makikita natin na gaya ng sinabi ko na si Jesus ay talagang tinuruan tayo na magtiwala sa Kanya at tinuruan niya tayo kung paano natin madama at maipadama ang Kanyang pagmamahal, lalong-lalo na sa patuloy nating pakikisalamuha sa isa't isa. Nakakalungkot na marami sa ating mga kapatid na Kristiyano, ika nga,
sa ibang sikta ng pananampalataya na kung sinasabi nila palagi na kailangan biblical tayo, no? Bihira mo sila marinig o minsan hindi mo maririnig na pinagdasal nila itong panalangin na Ama namin. Sana sa inyo mga kapatid, basic lang ito, kahit Ama namin na lang kung alam ninyo, no? At sa pagdasal natin ng Ama namin, ramdamin natin ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang walang sawang pagmamahal sa atin, ang pagtitiwala natin sa kanya, at yung patuloy niya na pagsusubaybay sa atin. Naway sa ating pagpatuloy, maging instrumento tayo ng paghahari ng Panginoon at maipadama natin ang kanyang kabutihan sa pamagitan ng paggawa din natin ng ating kabutihan sa kapwa. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagturo mo sa amin na manalangin. Gusto mong tawagin ka naming Ama dahil kami ang iyong anak. At bilang Ama, hindi mo hayaang mawala kami sa tamang landas. Maraming salamat din sa iyong patuloy na paggabay sa iyong kabutihan. Amen.